Salamat po sa ating Panginoon. Meron na po tayong 221 shares and 87 active viewers. Salamat po. So kung meron tayong 221 shares, napakarami na po agad ang nag-share. Sa kabila na ngayon ay Pasko, alam ko busy, may mga bisita, pero grabe po kung ang ibig sabihin may mga members tayo na nag-share ng 2, 3, 4 sa kanilang mga mahal sa buhay para maabot po natin ang numero na ito. Salamat sa iyo, kaibigan, kapatid, kasama sa paggawa. Ako po ay bilang pastor, I am doing my job, I am preaching the gospel, at kayo naman, you are doing your job. You are sharing the preaching that I'm doing every night. We are really partners in, mga kapatid, in exporting the gospel of the Lord Jesus Christ. Kasi naniniwala na nga tayo na ito na lang talaga ang pag-asa ng mga tao, ang gospel of the Lord Jesus Christ. Kasi bumagsak na po lahat ng pinagtitiwalaan ng tao, pera, mga bahay, ayan, may mga earthquake, mga kapatid. Kahit ang mga education, kahit ang mga mayayaman, 10 ang kotse, hindi naman magamit. May bahay kung saan-saan, hindi naman mapuntahan dahil nga sa pandemic. Isang pandemic pa lang yan, isang virus pa lang yan. Kaya maganda po itong ginawa ng Panginoon na ito. At sapagat dahil dito ay talagang pinakita sa atin ng Lord ang vanity ng lahat ng bagay. Tingnan niyo po yung mga mayayaman, matatalino, pero I tell you, ngarag sila dahil sa takot, dahil sa ito nga, napaka-fatal nitong sinasabi nilang COVID-19. Kami naman, mga kapatid, lagi lang kami nagtitiwala na kami ay protected by the Lord. I serve the Lord. Sabi ko nga kay Lord, Lord, you are logical, ginagamit mo ako. So, I'm sure, sagot mo ako. Okay? Yun ang sinasabi ko sa ating Panginoon. Kaya, kahit ako, araw-araw po ako nasa palengke. Kahit kung saan-saan po ako nakakarating, mga kapatid. Pero talagang andun ang una kay Lord talaga, mga kapatid. Talagang si Lord ang bahala sa ating lahat. So ngayong gabi, mga kapatid, ay ang aking pong plano ngayong gabi, since na ngayon po ay Pasko, medyo light lang po ang ibabahagi ko sa ating pag-aaral. Okay po? At in fact, 3 talata lang po itong gusto kong i-expound ngayon sa ating kalagitnaan. At gusto ko lang po talagang wag tayong maputulan ng gabi. Kahit Pasko, talagang dapat meron tayong salita na mababao natin sa ating pagtulog. Alam nyo, sa gabi, after ng preaching ko, grabe po yung mga personal messages. Salamat po, Pastor. Makakatulog kami, may baon kaming salita ng Diyos. Ay napakasarap pong basahin ng ganung mga testimonies. Hindi kagaya ng dati nung wala pa itong pandemic, gabi-gabi pag natulog ang mga tao, ang baon-baon ng isip nila ay ang probinsyano. Ngayon po, kami na po ang bagong probinsyano. Amen? At si Lord po ang bida dito. Amen po? Kami, manggagawa lang kami, tagapagsalita lang kami. Kami po'y nasa likod ni Jesus Christ at siya po ang amin pong talagang itinataas sa inyo bawat gabi. So salamat po, mga kapatid. So guys, ngayong gabi ay gusto ko lang mag-share ng ilang mga spiritual na katotohanan. Okay, ilan lang ito, pero maniwala po kayo, powerful at saka loaded na loaded po. Medyo light lang ito dahil Pasko naman. In fact, maraming nagtatanong sa akin, Pastor, meron po ba tayong preaching for tonight? Kasi Pasko naman. Sabi ko, meron din tayo ngayong gabi, kahit konti lang. Dahil Pasko naman. Okay, pero ayoko talagang mapuputulan tayo. Kasi mga kapatid, kailangan sa atin dito, determinado tayo dito. Hindi po ito ningas kugon. Ayoko ng ganung klase ng pananaw. Gusto natin seryoso tayo sa ginagawa po natin. Kaya dapat tuloy-tuloy. At saka ako po ay ginaguide ng isang talata, Matthew chapter 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. So kung ang salita po ng Diyos ay parang pagkain, kayo ba ay tanong ko sa inyo, kayo po ba ay pumapat lang ng pagkain? Ang mga Pilipino, pag hindi nakapag-almusal yan, mainit ang ulo.
'Di ba kapag hindi nakapagtanghalian, lalo nang mainit ang ulo. Bakit sana ganun din tayo kapag hindi tayo nakakarinig ng words of God, dapat mainit din ang ulo natin kasi alam natin na salita lang ng Diyos ang magpapatino sa atin. Sa totoo lang mga kapatid, lumayo ka sa salita ng Diyos, talagang ang sungay mo lalabas, ang buntot mo lalabas, ang kulay mong maitim lalabas. Kailan ba tayo tumitino lang? Kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Alam niyo ang sabi ni John Calvin? Ang sabi po ni John Calvin po ay ganito mga kapatid. Kagabi I showed it to you at ang sabi niya, without the word, capital W, without the word, there is nothing left for us but darkness. Matindi po yun. Kung mawawala daw sa ating buhay ang Biblia o ang salita ng Diyos, ang natitira na lang sa atin ay puro kadiliman. Kaya nga kung ito'y pinaniniwalaan nyo mga kapatid, mga magulang at mga kapatid, talagang dapat nyong ipag-pray na dapat talagang tuloy-tuloy ang ragasa ng ating pangangaral. Dahil kung mawala ang Word of God, anong natitira sa tao? Kadiliman. Tingnan nyo po yung mga taong walang Bible study. Tingnan nyo po yung mga taong malayo sa Scripture. Tingnan nyo po yung mga taong galit sa Scripture. Puro kadiliman ng kanilang buhay. Madilim. Walang kapayapaan, walang katahimikan, walang katiyakan. Nawiwindang sila dito sa pandemic na ito. Pero yung mga taong may Word of God, nako, ang kabaligtaran po ng darkness ay liwanag. Maliwanag ang isip, maliwanag ang direksyon, natutulog ng maayos at masaya at punong-puno po siya ng contentment. Kahit simple lang ang kanyang buhay. So ngayong gabi mga kapatid, ang aking pong tatalakayin ay 3 talata, Mateo 1:21 hanggang 23. Okay, bakit Pastor Jim nagbago ka ngayon? 'Di ba ang yung tinatalakay ay Book of Acts. Ngayon lang po ito. Ngayon ko lang ito gagawin na hindi ko muna itinuloy ang Book of Acts kasi nga po Pasko naman. So medyo parang ang ginawa ko ay gumawa ko kinuha ko muna ang Matthew 21 dahil para to contextualize itong message na ito sa ating kapanahunan. Okay, ganito po ang talata 21:22-23. Ang sabi po dito, she will give birth to a son. Okay, and you are to give him the name Jesus, okay? Because he will save his people from their sins. And all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. And the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ito pong binasa po natin mga magulang at mga kapatid, hindi po ito dito nag-originate. Ito po ay halaw, ito po'y galing. Ito po'y nag-originate sa book of Isaiah in the Old Testament time. Okay, sa panahon po ni Isaiah ito po ay inihula na itong Matthew 1:21-23 na ito. In fact, mga kapatid, sa New Testament nagkaroon ng katuparan ang mga salitang ito ni Isaiah na may isang ipapanganak na lalaki, bibigyan siyang pangalang Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Okay? At ang sabi po doon mga kapatid ay ang birhen ay magkukonceive at manganganak at tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin ay God with us. So mga kapatid, itong Matthew chapter 21 ay fulfillment ng isang matandang prophecy. Kaya po maganda po na ma-highlight ngayong gabi. At tamang-tama po yan sa panahong ito na tinatawag nga nating Pasko. Nang ibig pong sabihin ng Pasko ay pagsilang ng ating Panginoon. Sa totoo lang, wala pong Pasko kung hindi ipinanganak si Jesus Christ. Kasi yun po talaga ang synopsis ng Christmas. Okay po, mga kapatid. Ngayon po itong binasa ko mga kapatid ay makikita po natin dito na talagang ang Pasko po ay tinatawag ko po na purposive. Talagang siya po ay intentional. Ano po? At gusto kong i-expound ito ngayong gabi para sa ating lahat na nakikinig. Baka kasi merong ilan sa atin na ang ating pong Pasko ay hindi po purposive. Parang basta bahala na, parang walang tinitira, parang walang ini-aim.
Kaya nga ang topic ko tonight, pinamagatan ko po na Purposive Christmas Matters. Late is better than never. Okay, ang gusto kong patunayan sa inyo ngayong gabi o itaas ngayong gabi sa ating pag-aaral, mahalaga po yung pagiging purposive ang ating Pasko. Kasi kapag hindi tayo ganito mga kapatid, ito mangyayari. Dadaan ng Pasko, walang nangyayari sa atin. Kasi yung Christmas natin ay hindi purposive. Kaya ko nasabi to mga kapatid na yung Christmas natin ay dapat maging purposive. Kasi po yung Christmas, mga kapatid, dito sa Matthew 21 to 23 ay talagang napaka-intentional, napaka-purposive. At yan po ang gusto kong talakayin. Tatlo mga kapatid ang nakita ko dito. Unang-una, ano ang purpose ng pagsilang ni Lord? Ano ang purpose ng kapanganakan ni Lord, mga kapatid? Unang-una mga kapatid is for the salvation. So mga kapatid, to be literal, to be objective, at talagang to be, sabihin nating mga kapatid na maging klaro tayo, ang pagsilang ng ating Panginoon ay yan po ay talagang may intensyon. At ang intensyon po niyan ay kaligtasan. Yan po mga kapatid. So dapat kung kayo po ay ngayong gabi nagsusuri o kayo ngayong gabi ay naghahanap ng isang purposive na Christmas, ito po, maganda po ma-highlight natin to ngayong gabi. Na ang Pasko, ang pagsilang ni Lord ay talagang merong specific na purpose. At yan po ay kaligtasan, period. Yan po. Hindi po, kasi sa ngayon ang Pasko natin napaka-commercial, napaka-paganistic, masyadong superficial. Dinadaan sa ilaw, dinadaan sa bakasyon, dinadaan sa bagong damit o bagong sapatos. Ganun po ang Pasko ngayon. Kaya alam nyo mga kapatid, maganda na talagang naka-qualify natin itong Pasko. Kasi nga ang topic ko for tonight, pinamagatan ko po na Purposive Christmas Matters. Totoo po yan. So kung ngayong gabi, sabi ko nga dito ang sabi ko pa nga dito is late is better than never. Mag-aalas 12 na po maya-maya at matatapos na po ang December 25. Pero itong preaching kong ito, mga magulang at mga kapatid, ay sana parang matatapos na yung 25, kahit na late na po itong aking paalaala na ito. Pero sabi ko nga dito, late is better than never. Sana maintindihan po natin. Sana mag-isip din po tayo, ano nga ba ang Pasko ko? Ano nga ba ang bumabalot sa aking Pasko? Inuman, emperador, cake, ano pa ba? Ngayon po talagang iba na nababalitaan ko ang sikat na sikat mga kapatid ngayong Pasko. Si Shopee at saka si Lazada. Yan po yung busy ngayon. Yan talagang napaka-commercial. Di tuwan-tuwa naman si Lazada dahil kumikita siya. At ang Diablo din naman natutuwa kasi sabi niya, talagang ang mga tao ay wala na sa hulog. Hindi na purposive ang kanilang Pasko. Hindi na nga pinag-uusapan ng kaligtasan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, gusto ko pong sabihin niya sa inyo, nang ipanganak si Jesus Christ, ang kanyang intention ay kaligtasan. Period. In fact, hindi nga kagalingan nating pisikal. In fact, mga kapatid, hindi yung tayo tatalino, magiging marunong tayo, magkakaroon tayo ng bahay, tatama tayo sa sweepstake, magkakaroon tayo ng kotse. Hindi po yan ang usapan. Ang tawag po dyan ay, yan po ay tinatawag nating irrelevant. Hindi po yan ang pinag-uusapan. Irrelevant po yan. Ang pinag-uusapan po sa pagsilang ni Jesus Christ ay kaligtasan. Kaya nga ang tawag natin sa kanya ay tagapagligtas. Pero isa pang bagay mga kapatid ang dapat nating maintindihan sa purpose ni Lord sa kanyang kapanganakan. Meron pong specific na mga tao. Ang sabi diyan ang sabi mga kapatid, He will save what? His people. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Alam niyo mga magulang at mga kapatid, ang Diyos po ay may tinatawag na bayan. Meron po siyang bayan. Meron siyang mga tao.
Alam nyo mga kapatid, kapag sinabi nating ang Diyos ay may mga tao, philosophically speaking, may mga tao pala na hindi niya tao. So mga kapatid, doon lang muna tayo sa sinasabi ng Bible. Natatanggap nyo ba mga kapatid na ang Diyos ay talagang hindi lahat ng tao ay tao ng Diyos, mga kapatid. Sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay ginawa ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So mga kapatid, eto na naman po, pinag-uusapan na naman natin yung purposive Christmas. Ang unang purpose, kaligtasan. Ang tanong na pangalawa ay kaligtasan nino. Kaligtasan nino. Ang sabi po dyan mga kapatid, kaligtasan ng kanyang bayan. Pastor Jim, sino ba yung bayan ng Diyos? Mga kapatid, sa totoo lang, ayan pong bayan ng Diyos ay nalalaman na lang natin kapag siya'y nakakilala sa Diyos na siya pala ay bahagi ng bayan ng Diyos. At kapag ang mga tanda ay sumusunod sa Kanya, kagaya ng pagbabago, pagkatakot sa Diyos, pananampalataya, pagkauhaw sa salita ng Diyos, pananalangin, mabuting gawa. Kasi madaling sabihin na ako'y anak ng Diyos. Madaling sabihin yan. Okay? Pero mga kapatid, sa Biblia, sa salita po ng Diyos, ay sinasabi na ang mga anak ng Diyos ay may mga sumusunod na palatandaan. May marka ang tunay na anak ng Diyos. May marka ang bayan ng Diyos. So mga kapatid, hindi ako mga kapatid, kahit na ako po'y pastor, hindi ko masabi, ito'y bahagi ng bayan ng Diyos. Itong si Pedro ay bahagi ng bayan ng Diyos. Itong si Juan ay bahagi ng bayan ng Diyos. Itong si Maria ay bahagi ng bayan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, only God knows. Only God knows talaga. At sabi nga mga kapatid, hindi porke tumaas ang kamay, hindi porke nagsabing Jesus is Lord, hindi porke tinatanggap ko si Jesus Christ, ay tunay siyang anak ng Diyos. Natatandaan niyo ba mga kapatid yung turo ko dati sa book of Acts chapter 1 verse 8 mga kapatid, na ang tunay na anak ng Diyos ay may Holy Spirit. Kaya nga sa book of Acts ang anak ng Diyos ay nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, madaling sabihin na tinanggap mo si Lord. Pero ano ang palatandaan na tinanggap ka rin ni Lord? Yan po ay magandang pag-usapan. Importante ito mga kapatid, wag tayong assuming na tinanggap nga tayo ng Diyos. Tinanggap natin si Lord. Pero ano ang palatandaan na tinanggap tayo ng Diyos? Binigyan tayo ng Holy Spirit. At para malaman natin naman na tayo may Holy Spirit, nasa atin ang bunga ng Holy Spirit. Huwag ding mag-a-assume na meron kang Holy Spirit. Dahil ang may Holy Spirit ay may signs, mayroong mga bunga ng Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit lagi tayong nangangaral. Patuloy tayo nagre-remind sa mga tao, kapatid, huwag kang maging assuming pagdating sa salvation. Dapat mo yang tiyakin mo yan, dahil kaligtasan mo yan. Tatandaan natin, 2 tao na mamatay kada segundo. Kapag namatay tayo, paano kung hindi tayo sigurado? Maraming nag-assume. Mateo 7:21. Maraming nag-assume. Ang sabi doon, Lord, did we not prophesy in your name? Lord, di ba kami po ay nagpa-prophesy, kami po ay nagpapagaling? Ang sabi ng Panginoon, I never knew you. In fact, ang sabi ni Lord, marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Lord, Lord. O di maraming nag-a-assume. Huwag kayong mag-a-assume pagdating sa salvation. Dapat mo yung tiyakin at gawin mo, patunayan mo, umayos ka, magpakatupa ka, sumunod ka, magpakumbaba ka, magsisi ka. Talagang ikarir mo dahil kapag tayo ay namatay, saan tayo pupunta? Alam niyo mga kapatid, may mga Kristiyano na minsan nakakatawa. Tinatanggap nila si Lord ng paulit-ulit. Minsan parang OA na. Pero mga kapatid, mahalaga din po yun na talagang lagi mong tinitiyak na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Dahil talaga pong napaka-importante ng kaligtasan mga kapatid. Alam niyo, sabi ng Bible, mapasa iyo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito kung mapapahamak naman ng iyong kaluluwa. Ano ang gain? What will you gain if you will lose your soul?
Kaya nga alam nyo mga kapatid, it makes sense eh. Bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao? Bakit ang Diyos ay nagkatawang tao? Bakit ang Diyos ay ipinanganak sa pasabsaban at namatay at nabuhay para sa atin? Because God is serious sa ating mga problema. God is serious na madala tayo niya sa buhay na walang hanggan. Dalas mga kapatid, ano pa yung purpose ng pagsilang ni Jesus Christ? Una, kaligtasan, nino ng kanyang bayan. Mula saan? Mula sa kasalanan. Ayan na po. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatiran, our problem is sin problem. Ang problema natin hindi COVID, kasinungalingan po yan. Nakafocus tayo sa COVID, milyon, bilyong piso, dolyar, ang ating ginagastos para sa COVID na ito. Pero mga kapatid, we are mga kapatid, para bang we are facing the wrong enemy. Hindi po yan ang kaaway ng ating kaluluwa. Tatandaan po natin, ang COVID cannot bring you to hell, but sin can. Ang kasalanan lang ang may capacity para madala ka sa impyerno. Mga kapatid, lagi kong sinasabi ng COVID ay hindi kumukuha ng buhay. Ang Diyos ang kumukuha ng buhay. Pero kayang gamitin ng Diyos ang COVID. Pero hindi lang COVID ang kanyang instrumental. Pwedeng cancer, pwedeng maaksidente, pwede kang bangungutin, pwede kang patayin o saksakin. Maraming ways para tayo mamatay. Pero God is in charge of your life, whoever you are. So mga kapatiran, sana po nakakagising itong mga pagtuturo kong ito sa ating lahat. Huwag po tayong paisa, kinakailangan magising tayo. Dapat yung Pasko natin purposive. At pinakita ko sa inyo ang tatlong dahilan kung bakit nabuo sa akin ang concept na ito. Pinamagatan ko po na purposive Christmas matters. It really matters. Hindi pwedeng ang Pasko mo, inuman lang. Tutulog ka lang. Ang Pasko mo, pera. Pag walang pera, malungkot na. Masyadong walang purpose yun. Hindi dapat gayon. Dahil ang Pasko o yung kapanganakan ni Jesus Christ o yung pagkakatawang tao ng Diyos, mga kapatid, ay may purpose po yan. Una, kaligtasan. Nino ng kanyang bayan. Mula saan? Mula sa kasalanan. Because that is our problem. Our problem is not education nor economic. Our problem is sin. Mga kapatid, bakit kaya ganito? Bakit kaya sa dinami-dami ng pwedeng maging dahilan ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, bakit ililigtas niya tayo sa kasalanan? Ano ang meron sa kasalanan? Bakit hindi na lang sana mamatay si Lord para yumaman tayong lahat, para wala nang mahirap? Para maging matalino tayong lahat o magkaroon tayo ng magagandang bahay at mansyon? Bakit hindi na lang yon? How come that the Bible was so intentional or was so clear sa purpose ni Lord? What is in the sin? What is in sin? Ano ang meron sa kasalanan? Allow me to read Romans 6:23. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isa-isahin po natin yun. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ang bayad sa ibang salita, ang nakasulat ay ang sweldo, ang salary. Kaya nga wages Ang salary ng kasalanan ay kamatayan. So kapag nagkakasala ka, may bayad yan. Kapag nagkakasala ka, may sweldo yan. Ano ang sweldo ng kasalanan? Kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Kamatayan means separation from God. Hindi yan ang kamatayan sinasabi dito, hindi cessation of life. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation from God. At dalawang klase ang ating separation. Separation from the body and separation from the Lord forever and ever. At dadalhin na po tayo sa impyerno. So mga kapatid, ito po'y napakaseryoso. Kaya nga, hindi kami tumitigil sa pangangaral. Kami po ang boses ni Lord ngayon. Nagre-remind, kinakarir ang pangangaral. Sabi ng marami nagsasabi sa akin, Pastor Jim, pwede namang once a week lang pwede namang thrice a week lang Bakit araw-araw? Mga kapatid, alam nyo, maganda yung policy ng Bible. If someone told you to walk 1 mile, do it 2 miles. Yan po yung napakahalaga. Yung konsepto na yan.
Pwede naman talagang mangaral ng once a week lang, kagaya ng ginagawa namin for the last 25 years. Once a week lang. How come ginawang araw-araw? Dahil mga kapatid, mukhang kinakailangan magbigay kami ng extra effort. Kasi po, paliit na po ng paliit ang panahon natin. Alam niyo mga kapatid, kumbaga sa basketball, last 2 minutes na lang po tayo. Kumbaga sa bisita natin, si Lord nandun na sa pinto, kakatok na lang. Pag kumatok lang bisita mo, dyan ka matataranta. Kung ikay nakahubad, paano? Tatakbo ka pa ron. Kung hindi ka malinis, maliligo ka pa ba? Kumakatok na yung bisita mo. Ganon si Lord, mga kapatid. Kaya nga ang buong City Bible Church ay aming minomobilize na sipagan ang pangangaral. Ang kailangan ng tupa ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay dapat ipinapangaral, kagaya ng nangyari sa New Testament. So mga kapatid, napaka-importante po nito. Ituloy ko lang yung Romans 6:23, ang sabi po doon, the wages of sin is death. Ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan. Napakaseryoso po niyan. Yan po ay walang halong daya kahit konti. Because God is true. Ang kanyang words ay katotohanan. Imagine the wages of sin is death. But look at after that word, after those words, nagkaroon ng comma, nagkaroon ng transition. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Isa-isahin natin yon. Negative ang sinasabi nung una, the wages of sin is death. Hindi period comma. Pag-asa po yon. Pero yung regalo ng Diyos, mga kapatid. Ngayon po ay Pasko. Marami kayong tinanggap na regalo. Di ba? Ang iba sa inyo siguro, masasama ang loob kasi ang ganda-ganda ng iniregalo mo, ang itinanggap mong regalo, pangit. So maaaring may mga tao ngayong nagkakatampuhan dahil dyan sa regalo na yan. Ang regalo ko ang mahal-mahal, ang ibinigay sa akin, mura lang, Lazada lang. Yung aking ibinigay ay binili ko pa sa Rustans. Usapin po yan. Ngayon po ay Pasko, usapin po ng regalo. Mga kapatiran, mga kapatid, ang Diyos ay may regalo din sa atin. And I tell you something, kapag ang Diyos ang nagregalo, hindi lang po yan quality. Hindi lang po yan yung quantity. Mga kapatid, ang sabi dito, look at this isa-isahin natin ang sabi ng Bible. Ang sabi ng 6:23, but the gift of God is eternal. Wow, that's number 1. Anong klaseng eternal? Eternal. Hindi po pinag-uusapan ang years eternal. Hindi yan 1,000 years. Dahil kapag pinag-uusapan ng eternal, time is no longer an issue. Hindi na po pinag-uusapan ang time sa eternal. Kaya nga eternal Hindi na po yun, wala na pong years na usapan doon. At ang sabi dito, anong klaseng eternal yun? Eternal life na kay Jesus Christ na ating Panginoon. Ito po, isahin natin. So si Jesus Christ, ang tirahan ng eternal life. So if you have Jesus Christ, you have eternal life. In fact, ang sabi nga ng iba, if you have Jesus Christ, you have the life of Jesus. Kaya nga, you will never die. You won't die anymore. Pero mga kapatid, may binabanggit doon na eternal life in Christ Jesus our Lord. So you have to make Jesus Christ as your Lord. Andun na po ang susi. Pero marami ngayon, hindi pa nila tinatanggap si Jesus Christ na Panginoon. Ang Panginoon, sila pa rin. Pagka ngayong araw ng Kapaskuhan, anong ginagawa? Walang time kay Lord. Sinasabi nila na ang Christmas ay kapanganakan ni Jesus Christ. Pero have you celebrated the celebrant? Have you celebrated, mga kapatid, na talagang kay Lord kayo nakafocus? Maraming ngayon nasa inuman. Ginagamit lang yung holiday para personal na pakinabang. Pero wala silang pakialam sa celebrant. Ikaw kaya ang mag-celebrate ng isang birthday mo, ang dami mong inihanda, tapos dumating yung mga bisita mo and they don't care about you. Hindi ka nga binati. Basta ang mahalaga, makarating sila, makakain, makapag-inuman. I think, mau-offend po tayo. So sa panahong ito, mga kapatid, sinasabi natin ito ay Christmas, kapanganakan ni Jesus Christ. Pero
Tayo ba ay nakafocus sa celebrant? Wala tayong pakialam doon. So ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga po nitong ating tinatalakay nito. Napakahalaga po nito. So, ang akin pong, how will I summarize this? In this passage, maiintindihan natin na ang kapanganakan ni Jesus Christ slash yung Pasko slash yung pong God manifested in the flesh ay matatawag nating may purpose. Purposive po yan. Intentional po yan. Hindi po yan hit and miss. Hindi po yan disabog. Meron po yang layunin. Ano yon? Kaligtasan. Nino ng kanyang bayan. Saan? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya alam nyo mga kapatid, huwag niyong sabihin na kapag nakakilala ka kay Lord, yayaman ka na dahil kilala mo na si Lord. Hindi po ganyan. Hindi mo na intindihan, kaibigan. Hindi ganyan ang usapan. Ang pinag-uusapan po dito ay kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So mga kapatid, ang aking recommendation ay ganito, mag-create tayo ng isang purposive na Pasko sa buhay natin by making Him your ultimate purpose. Ayan po. So ngayong gabi mga kapatid, sabi ko nga dito, bagamat alas 9 na po ako nakapag-preach, baka may bisita tayo, ngayon mo lang ito narinig, well, I should say, itong masasabi ko, late is better than never. Yan po ang challenge ko sa inyo. Okay, alas 9 na, mag-aalas 10 na. Ngayon mo lang narinig na ang ibig na ang Pasko pala ay may purpose. Well, kapatid, kahit na late, basta mas mabuti yan kaysa sa hindi mo maintindihan. So ngayong gabi mga kapatid, may panahon pa. Mag-create ka ng isang purposive na Pasko sa iyong buhay by making Jesus Christ as your ultimate purpose. Alam niyo mga kapatid, wala kang katalo-talo kay Jesus Christ. Wala talaga mga kapatid. Panalong-panalo tayo kay Lord. Kaya wag po tayong mag-atubili. Wag po tayong mag-doubt. Talagang make the Lord Jesus as the Lord of your life. Kagabi, nasabi ko na rin, si Kristo ay pinanganak sa pasabsaban. Bakit? Ayaw siyang tanggapin sa mga hospital. Ang tumanggap na lang ay pasabsaban. Baka ngayong gabi ay katulad ka rin ng mga hospital o mga inn o mga bahay na pwedeng tulugan na ayaw tumanggap. Alam nyo mga kapatid, ang mga tao po talaga ay parang mga stupid. Isipin nyo mga kapatid, ang ipapanganak na ay si Jesucristo, pero ayaw pa rin nilang tanggapin sa kanilang bahay panuluyan. Ayun, doon tuloy siya pinanganak sa pasabsaban. Ngayong gabi, huwag tayong maging mahina, huwag tayong maging delayed, huwag tayong matigas ang puso. Kapag pinag-usapan si Jesus Christ, dapat laging amen. Walang no kay Jesus Christ. Dahil, siyempre, si Jesus Christ na yan, supreme yan absolute, ultimate. Meron pa ba? Meron ka pa bang ibang gagawing Diyos maliban sa Kanya? Siya na nga yung ultimate. So mga kapatiran sa ating Panginoon, ngayong gabi, lahat ng bisita natin na nakakarinig ng aking boses na ito, mga kapatid, sana po ay magkaroon kayo ng purposive na Pasko sa inyong buhay ngayong gabi by making Him your ultimate purpose. Kapag tinanong ka, ano ang purpose mo sa buhay? Si Jesus Christ. You know mga kapatid, why did I say this? Because if you have Jesus Christ, everything follows. Ang biblical na concept po namin is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And who is the righteousness of God? Jesus Christ. And all those things shall be added unto you. Lagi kong tinuturo, wag tayong magpakamatay dun sa gripo. Dahil ang gripo ay gripo lang. Dun tayo tumingin sa reservoir. At ang reservoir natin ay si Jesus Christ. Minsan ang pinipiga natin, trabaho, asawa natin, negosyo natin. You're missing the point. Yan po yung mga gripo lang. Doon tayo magsimiksik sa reservoir ng lahat ng ito. Minsan hindi natin nagigets talaga. Kaya kailangan may nagpipreach ng intentional, may mga ragasan ng nagpagpipreach para unti-unti makapasok sa isipan natin. Tama yung katwirang yun ni Pastor Jim. Tama yun. Superb yun. Paano kung wala tayong maririnig? Laging, kumbaga nung araw, puro probinsyano ang ating naisisiksik sa isip natin.
na wala namang maitutulong. Actually, yung mga ganung mga klaseng palabas, it will cripple your soul. Ilalayo ka niyan sa Diyos. So mga kapatid, number 2 recommendation, understand the danger of sin by what Christ did for us. Sana ngayong gabi, mga kapatid, para maging purposive ang inyong Pasko ay ganito, maintindihan mo ang panganib ng kasalanan. Alam nyo mga kapatid, maraming tao ngayon ang nadaya. Mas takot sila sa COVID kaysa kasalanan. Talagang iniintindi nila na kailangan na naka-face mask, naka-face shield, talagang de-alcohol, maya't maya talagang ingat na ingat. Bago pumasok, maliligo sa labas. May kilala akong ganun, sa labas naliligo. Pagdating niya, galing ng kung saan, may nakahanda na po dong isang balde ng tubig at maliligo. Nandun na rin yung kanyang mga damit. Naka-ready na. Pagpasok niya, bagong paligo siya. Ingat na ingat siya. Pero wala siyang kahit kunting pag-iingat pagdating sa kasalanan. Ang COVID hindi ka madadala sa impyerno, but kasalanan can do that. Kaya alam niyo mga kapatid, ito'y bahagi ng taktika ng dyablo para tayo ay madaya. Alam niyo naman si Satan, full of deceit po yan, puno yan ng daya. Kaya salamat sa mga preacher na gabi-gabi ay binibigyan tayo ng enlightenment na makita natin yung real problem. Ang real problem ay kasalanan. Sana, kagaya ng aking recommendation, understand the danger of sin by what Christ did for us. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Iniwan niya ang kanyang comfort zone sa langit, nagkatawang tao. Imagine that. Yung Diyos na unlimited, naging limited. Nagkatawang tao eh. Yung Diyos na hindi namamatay, namatay. Yung Diyos na hindi pwedeng saktan, nasaktan, dinuraan, sinipa, pinatay because of sin. Now, because of what He did, naiintindihan na natin ang danger ng kasalanan. So ginawa ito ni Lord para tayo ay maligtas, mga kapatiran. So sana ngayong gabi, sana po ay kaisa namin kayo. Dahil kapag naintindihan niyo po itong tinuturo kong ito, magkakaroon na rin kayo ng evangelistic heart. Na gusto mo na rin maligtas ang iyong mga kaibigan, barkada, kaklase, kamag-anak, kapitbahay, mga kapatid, magulang, kapatid, ninong-ninang, dahil naintindihan mo sa isip at puso mo ang panganib ng kasalanan. Number 3, if you are one of His people, be purposive too. Kung kayo po'y isa rin sa mga bayan ng Diyos, maging purposive ka, mga kapatid. Focus on major thing, salvation of the people. At yun ang business ng lahat ng Christians. Ma-export ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal habang may panahon pa. Maging purposive po tayo. Unahin natin si Lord, unahin natin ang salita ng Diyos, unahin natin ang gawain ng Panginoon. Dahil alam po natin, everything is secondary. Yung iba pang bagay, tertiary pa nga, pero ginagawang priority ng mga tao. So starting tonight, mga kapatid, sana maging purposive tayo sa gabing ito. Gamitin natin tong Pasko na to as a stepping stone for us to understand God's will in our life. Mga kapatid, kapag itong tatlong ito na recommendation ay nagawa natin, magiging Merry Christmas talaga ang Pasko natin. Pero hanggat ang mata natin ay nandun lang sa mga queso de bola, mga pagkain, mga ice cream, mga balloons, mga bagong damit, kapatid, maluluma ang lahat ng yan. Yung mga pagkain na yan, itatae mo lang yan. Wala yang kwenta, mga kapatid. It has nothing to do with your salvation. Yung kinain mo ngayon, idudumi mo lang yan bukas. I don't say na hindi yan importante. Mahalaga din yan. Pero mas mahalaga yung mga eternal na mga bagay. Ang damit, maluluma. Amen? So mga kapatid, sana ngayong gabi talagang maging purposive ang ating Pasko. Kahit ngayon mo lang ito narinig, again I will say, late is better than never. Lapitan natin ang ating Panginoon. So salamat po kay Lord, mga kapatid. Thank you so much for what God did for us tonight, especially sa kanyang message. So mga kapatid, kung tayo po ay na-touch, buksan po natin ang ating mga puso. Gawin nating purposive ang Paskong ito.
Sana itong gabi na to, mga kapatid, kung ngayong gabi, bubuksan mo ang iyong puso ng may pagpapakababa at pagsunod kay Jesus Christ, itong December 25 na to will never be the same. Isipin mo ngayong kaipinanganak. Dalawang klase kasi ang kapanganakan, isang physical, yung sa nanay mo. Pangalawang kapanganakan kay Lord, ang tawag doon ay kapanganakan muli, born again. Kung December 25 ka ipinanganak na muli, nako mga kapatid, napaka-historical ng December 25 na ito. So guys, kung kayo po may mga questions, let me know. I-PM nyo po ako if you have questions about life, about faith, about everything, about the Bible, please let me know. At nang makatulong po ako sa inyo. Sana po seryosohin nyo po ito. Alam nyo po, ilang araw na lang 2021 na. Ano ang New Year resolution mo? Huwag kang mag-focus sa mga secondary things. Alam nyo lahat ng secondary things, mga kapatid, lahat po yan ay mawawala. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan yan. But time is coming, mga kapatid, na yan ay talagang makikita nyo po ang vanity. Starting tonight, mga kapatid, talagang unahin po natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Paano, Pastor Jim? Buksan mo yung puso. Confess mo ang iyong mga kasalanan. Magbalik loob ka sa Diyos. Ikaw mismo. Alam niyo mga kapatid, nung isang araw ay may pinatay na mag-ina sa Paniki, Tarlac. At sumisigaw ang mga relatives ng katarungan. Alam niyo mga kapatid, sumisigaw din ang Diyos ng katarungan dahil ikaw ay nagkasala laban sa Kanya. Pero alam niyo ang ginawa ng Diyos? God sent His Son at dun siya gumanti para sa iyo. Siyang namatay instead na ikaw. Instead na ikaw ang patayin at paluin ng Diyos, ang hinampas ng Diyos ay ang Kanyang bugtong na anak. And Jesus Christ accepted it. And most of us, mga kapatid, we don't mind. You know, guys, you know what the Bible said? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have an everlasting life. Make this night a powerful night to you. Make this night a starting life, a starting na buhay mo through Jesus Christ. Huwag kang magsimula sa New Year resolution. You start your life with the Lord. And that is an absolute remedy. Let's come to God in prayer. Salamat Lord sa gabing ito na nabigyan nyo na naman kami ng mga salita, mga katotohanan. Salamat sa inyong habag at biyaya. Patawad po sa mga pagkukulang namin. Patawad po sapagkat kuminsan hindi namin naiisip ang mga bagay na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon, kuminsan superficial kami. Patawarin niyo kami na maraming Pasko ang nagdaan pero hindi purposive. Pero ngayong gabi, Panginoon, nakita po namin ang mensahe. Patawad, linisin niyo po kami. Patawarin niyo kami, hugasan niyo po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong habag at biyaya. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong salita, sa inyong mensahe. Patawad po. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakilanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi po ay nagkaroon po tayo ng 275 shares. Napakaganda po niya. Napakaraming nag-shares ngayon nationwide. Salamat sa ating Panginoon. Imagine 275 souls. Wow, mga kapatid. So guys, salamat po kay Lord. Nagkaroon tayo ng 109 active viewers. Maraming kasama natin ngayong gabi. Bagamat Pasko, busy, may mga bisita, pero nagawa pa rin nating makinig ng salita ng Panginoon. At naniniwala po ko hindi yan sayang. Ngayong gabi, meron ka na namang ipinakita sa Diyos. Pinakita mo ang tunay mong value system. Bakit nga kaya ganun? May mga taong Pasko daw at ito'y para kay Lord. Pero kapag pinag-usapan ng salita ni Lord, wala silang panahon.
Hindi nila kayang umupo para makinig ng salita ng Diyos. And to me, that is again a great sin before God. Salamat sa ating Panginoon. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang pong i-announce na bukas po ng umaga ay mapapanood na naman natin ang Stretch Ministry. At ito po ay it's around 9:30 in the morning. Ito po ay bunga ng ating online preaching. Si Pastor Jim po ay nagpipreach para po sa all ages, pero ang Stretch Ministry ay nakafocus sa mga bata. Salamat sa ating Panginoon. Salamat Sister Rosalie sa blessing na yan. Pangalawa, sa bandang hapon ay mapapanood naman natin ang Beyond Ministry. Ito naman ay naglalayo na maabot ang mga kabataan, mga singles, mga youth natin nationwide. Pakinggan nyo po, ang ganda po ng topic nila lately. It's all about why we celebrate Christmas. Maganda po ito. At patuloy nating ini-educate ang ating mga kabataan nationwide. Kung kayo po ay baguhan sa amin pong programa, please enroll yourself. Meron po kaming online Bible study. Marami po kaming mga grupo na binubuo para po sa mga newcomers. Sa ngayon po, meron kaming how many anak? Lately, ilan ang ating estudyante? 107, para mga 178 ang aming pong online Bible students so far nationwide. Well, kasama po yung sa ibang bansa. At meron kami at this point na mga 48 small groups na gumagana online. Ito po ay bunga lahat ng ating online preaching. So, kung ikaw ay baguhan, naging interested ka sa pag-aaral ngayong gabi pero bitin, please enroll yourself. Nandiyan na po yung enrollment. Meron tayong link. Pagka pre-nest mo, ibabato ka sa online enrollment at ikaw ay makakapag-enroll. Salamat sa ating Panginoon. At another thing mga kapatid, yung preaching ko kagabi na pinamagatan ko po na one event yet affecting everyone's attention. When God works, it works. Yan po ay naka-upload na ho sa aking YouTube channel. At ang YouTube channel ni Pastor Jim ay tinatawag kong CBC Archive. So kung kayo po ay bitin sa preaching ko, just proceed to my YouTube channel at ang dami-dami yung aking pong preaching sa loob ng 9 na buwan ay nandun po lahat. Hindi na po kayo magugutom. Kahit na mamatay ako, pwede nyo pong balik-balikan ang mga tinuro ko po for the last 9 months. Salamat sa ating Panginoon. So muli mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim at muli nagpapasalamat po ako sa Asiado family, kay Brother Ed and kay Sister Margie sa pagbibigay nila ng puwang at tinanggap po nila ako para may pangaral ang salita ng Diyos sa dako na ito. Hindi ako ang tinanggap nila, kundi ang salita ng ating Panginoon. So good night. Merry Christmas na po talaga tayo tonight dahil kay Lord Jesus Christ. At bukas po muli mga kapatid, magkita-kita po tayo. Well, kagaya na sinasabi ko mga kapatid, kung buhay ka pa o kung buhay pa rin ako. Amen. Dahil 2 taon na mamatay kada segundo. Good night, Maranatha, and Shalom.